Isang halik ang iginawad ni Jackson kay Sophie bago unti-unting bumangon. Kailangan niyang tawagan ang kapatid niya upang malaman ang sitwasyon doon ng kambal. Ayaw niyang mag-alala pa si Sophie, kaya naman gusto niyang siguraduhin na maayos ang magkapatid doon. Mahimbing pa rin ang tulog ni Sophie, kaya naman kahit papano ay nakahinga siya ng maluwag. Kahit papano kasi ay naging payapang isip nito dahil sa pagsakit ng ulo. Hindi pa rin sila ligtas at kung siya lang ang masusunod ay nilangoy na nilang dagat, makalayo lang sa lugar kung saan nakabantay mga pernicus. Kayang-kaya niyang protektahan ng sarili, pero ibang usapan na kapag tungkol kay Sophie. Doble pag-iingat ang kailangan niya sa takot na mangyari pang muli ang nakaraan. Kuya, sagot mula sa kabilang linya. Kamusta ang kambal? Kahit siya ay labis ding nag-aalala sa dalawang bata. May kung anong kumudlit sa dibdib niya sa isiping masaktan ng mga ito. Kuya, wala kang dapat ipag-alala. They're fine, and guess what? Tuwang-tuwa si na mama at dad sa dalawang bata. Kayo, kamusta? Nasa gubat kami. Dito kami nagtatago pansamantala habang napaatras nila Steven at Cedric ang mga pernicus. Pero kailangan namin makalis din dito. I need a jet. Hindi magtatagal ay maaari kaming matuntun dito. Alright, kukontak ako agad ang magre-rescue sa inyo dyan. Sabihin mo lang sa akin kung kailangan kong pumunta. Hindi ako makapapayag na mangyaring masama sa sister-in-law ko. Napangiti siya at batid niyang nakarating yun sa kanyang kapatid. Hindi pa siya nakakaalala bukod sa akin. Really? Naalala ka na niya? Ang sabi niya, nagtitiwala ang puso niya na kilala niya ako. And that is all that matters. Hindi man niya maalala ang nakaraan. Ang mahalaga ay nakikilala ko ng puso niya. So, that means na nagkabalikan na kayo? Iuwi mo na siya agad dito sa old house. Tsak na magugulat sina mom at dad. Matutuwa ang mga yun kapag nakita siya. Hopefully soon, Dylan. Matitrace mo bang location namin? Baka madrain ang battery ko. Ako nang bahala gumawa ng paraan. Maraming salamat, Dylan. Walang anuman, kuya. Sino pa bang magtutulungan kung hindi tayo-tayo rin? Alam ko naman na kung ako ang nasa sitwasyon na katulad mo, ay hindi mo rin ako matitiis. Of course, just tell mom and dad na ayos lang ako. Don't worry, ako nang bahala. Kuya Jackson, sandali. Biglang may ingay na paparating malapit sa kapatid. May nais kong mausap sa'yo. Hinintay niyang may magsalita. Napangiti siya nang marinig ang boses ng isang bata. Hello, Tito Jackson? How are you po? Masiglang sabi ni Cassie. Okay lang ba kayo ni Ate Sophie? Nakakatuwang pakinggan ang pagsasalita nito ng Tagalog kahit na may pagkaslang. Cassie, okay lang kami na Ate Sophie mo. Please take care of yourself habang nandyan kayo sa old house. Pupunta kami kaagad dyan kapag okay na rito. Promise? Tanong nito. Promise. So, promise me too that you will take care of yourself. Ganon din si Jace, ha? Alright, I miss you both. Miss na rin namin kayo. Ingat kayo, Tito Jackson. Namatay na ang linya nang makatanggap siya ng isang mensahe. Kuya, tulog si Jace kaya hindi ko na pinakusap sa'yo. Anyway, ang sabi ni ma'am ay kamukha mo raw si Jace nung maliit ka pa. I just don't get it. Paano kayo naging magkamukha? Nagkataon lang siguro. I don't think so. Tingin ko ay may kaugnayan ka sa mga kambal. What do you mean? Wala lang. Huwag mo na lang munang isipin. Ingat ka rin ni Ate Celine. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Kung sakaling may katotohanan ang sinabi ni Dylan ng kanyang ina na may kaugnayan siya sa kambal. Hindi totoong kapatid ng mga ito si Sophie? Ano ang totoong relasyon niya sa kambal na may kaugnayan din kay Sophie? Magulang sa anak? Pero paanong nangyari yun? Muli niyang tinitigan
ang natutulog pa na si Sophie. Iyon bang dahilan ng pilat nito sa tiyan? Hindi niya maintindihan ang tinatakbo ng kanyang isip. Kaya ba, ibang naramdaman niya nung unang makita ang kambal? Ganun bang tinawag na lukso ng dugo? Napabuga siya ng hangin ng wala sa oras. Tila dumagdag pa yun sa mga revelasyong kanyang natuklasan na bigla na lang kung saan lumitaw. Oh my God, this can't be happening. Paano nga kung anak nila ni Celine ang kambal? Ibig sabihin nung dinugo na nangyaring aksidente ay buntis ito? Parang gusto niyang saktan ng sarili. Gusto niyang umiyak dahil sa sakit na nararamdaman niya. Kung totoong isang pamilya sila, ay hindi niya lubos maisip na sa loob ng 4 na taon ay hindi niya kasamang mga ito at wala siya sa tabi ng mga ito. Muli niyang binalingan ang hawak ng mobile phone. Kuya? Si Dylan. Please, do a DNA test kambal. Meron akong records sa ospital. I need it ASAP. Masusunod, Kuya Jackson. Anito, saka nawala na sa linya. Napakaganda ng panaginip ni Sophie. Magkahawak kamay sila ni Jackson na naglalakad sa dalampisigan ng dagat. Hindi kayang ipaliwanag ng salita ang sayang nararamdaman niya at alam niyang ganun din ang lalaki. Ang ngiti kasi nito ay abot hanggang tenga na at ang higpit ng hawak nito na tila ayaw na siyang pakawalan pa. Ang mga titig nito na tumatagos sa kanyang katauhan ay naghahatid sa kanya ng kakaibang init na tanging ito lang ang kayang magparamdam sa kanya ng ganoon. Sana ay laging kasama niya ito. Sana ay laging hawak nito ang kamay niya. Sana ay hindi na matapos pa iyon. Dahil ang kasiyahan sa puso niya ay hindi matutumbasan ng kahit na anong bagay sa mundo. Isang tao lang ang kayang ibigay ang tunay na kaligayahan na meron siya ngayon. At si Jackson ang taong iyon. Bigla itong tumigil sa paghakbang ng paa sa kasinapo ang buong mukha niya. Akma nitong ilalapit ang mukha sa kanya nang may kung anong sumingit sa gitna nila. Cassie? Jace? Aniya sa dalawang bata na bumubungis-ngis. Kanina pa kami naghihintay sa inyo. Nakalabing sabi ni Cassie. Ang tagal niyo po. Pwede na po ba tayo maligo sa dagat? Sabad na tanong ni Jace. Nagkatinginan silang dalawa sa kasabay ng ngumiti. Unang nagbaba ng tingin si Jackson sa dalawang bata na naghihintay ng sagot mula sa kanya. Yes po, tara na. Ani nito. Yay! Sabay na sambit ng dalawa. Mabilis na hinawakan ng mga ito ang kamay ni Jackson. Imbis na magtampo siya dahil wala nang natira para sa kanya upang hawakan ito, ay mas naging masaya pa siya. Paano naman ako? Wala na ba akong puwang sa'yo? Aniya, nasabay-sabay na ikinalingon ng tatlo. Nakagat ni Jackson ang ibabang labi nito kasunod ng pagtayo na hindi binibitawan ng dalawa. Nagsiselos ka na ba agad? Sinimangutan niya lang ito, ngunit ang ikinabigla niya ay mabilis na pagsakop nito sa kanyang labi. Hindi niya nakita kung anong naging reaksyon ng kambal dahil buong puso niyang tinugon iyon. There, magsiselos at magtatampo ka pa ba? Malambing na tanong nito sa kanya. Hindi na po. Ako naman po nga hawak ng kamay mo para hindi ka na magtampo. Ani ni Jace kasabay ng paghawak nito sa kanya. Agad siyang tumango. Nang maramdaman niyang maliit nitong kamay sa kanya, ay nagsimula na silang maglakad. Wala na siyang mahiling pa. Para silang isang kumpletong pamilya. Bakit nga ba hindi? Sa puso niya ay isang pamilya sila na puno ng pagmamahal sa bawat isa. Sophie. Mahinang tawag sa kanya na ikinamulat ng mga mata niya.
Bumungad sa kanyang nag-aalalang mukha ni Jackson. Wala itong suot na pang-itaas, kaya naman napalunok siya ng wala sa oras. Jackson, pasensya na't ginising kita. Nanaginip ka at parang binanggit mo ang pangalan ko. Nabanggit pa niya? Bakit parang wala siyang maalala? Tinitigan niya ang mga mata nito. Punong-puno yun ng pag-aalala. Gusto niyang matawa sa itsura nito, ngunit nangingibabaw ang kasiyahan niya. It's okay. Yeah, tama ka. Nananaginip nga ako at kaya marahil tinawag ko ang pangalan mo ay nandoon ka. Kasama kita. Mahina itong tumawa. I guess I was part of your dream. Ano naman ginagawa ko doon? I saw you smiling. I feel that you are very happy. Of course, I am very happy to be with you. Thank you, Sophie. Hinagka nitong kamay niya. Masuyo at mariin. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako napapasaya sa tuwing masaya ka ng dahil sa akin. We will work this out together. I promise. Makakaalis tayo rito at mamumuhay ng maayos. Humugot ito ng malalim na paghinga. Pero kung sakaling may mangyari sa atin sa gubat na to, pinapangako kong poprotektahan kita ng buong buhay ko dahil hindi ko nakakayanin pa kung may mangyayari sa'yo na hindi maganda. Jackson, walang mangyayaring masama sa atin. Naniniwala ako na makakaalis tayo ng ligtas dito. Please, mangako ka sa akin na hindi mo ipapahamak ang sarili mo para lang sa akin. Mas lalong hindi ko kaya na makita kang nasasaktan at nahihirapan. Lahat gagawin ko para sa'yo, mahal ko. Hindi ako makapayag na saktan kanila at ipinapangako ko na gagawin ko ang lahat-lahat upang tiyakin na magiging ligtas ako para sa'yo. Kaya huwag ka nang mag-alala, ha? Idinikit niya ang noo niya sa noo nito kasunod ng pagpikit ng kanilang mga mata. Kapwa nila naririnig ang tibok ng kanilang mga puso at ang kanilang paghinga. Mahal kita, Jackson. Mahal na mahal kita, my love. Anito sa kasinakop ang kanyang mga labi. I will protect you with all my life. Hindi ko na kaya pang mawala ka sa akin. Hindi ko na kaya pang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. You are my everything. Napangiti siya. Sa kabila ng kinakaharap nilang panganib, ay nakaramdam siya ng seguridad na tanging naranasan niya sa piling ni Jackson. Naging boyfriend niya nga si Andrew at protective ito sa kanya. Ngunit si Jackson ay higit pa sa seguridad na hinahanap niya dahil handa nitong itaya ang sariling buhay alang-alang sa kanyang kapakanan. Nakabihis na si Sophie, kaya naman naibalik na niyang damit ni Jackson. Malamig ang simoy ng hangin dahil sa masayang pagsasayaw ng mga puno sa buong paligid ng kubo na kinaroroonan nila. Are you done? Tanong ni Jackson na nakatalikod sa kanya. Nakaharap ito sa may pintuan at waring pinagmamasdan ang paligid. Yes. Sigurado ka bang sasama ka sa akin sa paghanap ng makakain? Pwede namang hintayin mo na lang ako rito. Humarap na ito sa kanya habang palapit na siya sa kinatatayuan nito. Siyempre naman, gusto mo bang maiwan ako mag-isa rito? Ipinalibot niyang dalawang kamay sa leeg nito sa kadahan-dahang tumingkayad at inilapit ang labi sa lalaki. Sunod-sunod itong napalunok habang nakatitig sa labi niya. Alright, pero mangako ka sa akin na hindi ka hihiwalay sa akin, Pangako. Itinaas pa niyang isang kamay na tila nanunumpa. Nakangiti naman itong dinampian ng halikang labi niya. Ang kubo ay nagmistula lamang na maliit na bagay sa gitna ng kagubatan. Mula sa malalaking puno patungo sa matataas na damo
ay siguradong mahihirapan ang sino mang magnanais na hanapin kung nasan man silang dalawa ngayon ni Jackson. Magkahawa kamay sila ni Jackson. Hindi niya alam kung saan sila patungo, ngunit malaki ang tiwala niya sa lalaki. Tiwala siya na alam nitong ginagawa at kung saan man sila pupunta. Tila kabisadong kabisado nito ang daan kahit na matataas ang mga talahib na sumasalubong sa kanila. Kumakain ka ba ng saging? Anong klaseng tanong yan? Of course naman. Buko. Ikaw talaga, syempre naman. Sakto, may puno ng saging sa banda roon. Mukhang hinog na rin ang mga yun. Tapos aakyat ako ng puno ng nyog. Kukuha ko ng buko para inumin natin. Sigurado ka ba kaya mong umakyat? Hindi niya alam kung maniniwala ba siya sa nais nitong gawin. Kayang-kaya ko, my love. Basta para sa'yo. Walang bagay ang hindi kayang gawin. Ani nito, saka kinindatan siya. Hindi ko matim na magutom ka lalo at alam kong nabawasan ka ng lakas. Kinurot niya ito sa tagiliran. Tila hindi naman ito ininday yun at isang matamis na ngiti lamang ang isinagot sa kanya. Kapag nagutom ka, hindi ko kaya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, mahal ko. Lahat kaya kong gawin. Pinutol nito ang katawan ng saging nang mariting nilang kinaroroonan nun gamit ang isang gulok na hawak nito. Ni hindi niya alam kung paano ito nagkaroon ng ganoon, ngunit ganoon na lang ang saya niya nang makitang hawak na nito ang isang buwig ng saging. Bit-bit ito ni Jackson hanggang sa makapili ng puno ng nyog na aakyatin. Hindi niya kayang tingnan kung gaano katas ang punong inakyat nito dahil sa takot na baka mahulog ito. Maya-maya pa'y may nalaglag na buko. Kung hindi siya nagkakamali, ay 4 na piraso iyon. Nang bumaba ito, ay agad nilang nilantakan ang hinog na saging. Hinati naman ni Jackson sa gitna nang hindi natatapon ng sabaw nun na talaga namang hinangaan niya. Unang karanasan niya yun, ngunit napakasarap sa pakiramdam, lalo pa si Jackson ang kasama niya. Masarap sigurong mamuhay ng simple lang na katulad ng ganoon basta kasamang taong pinakamamahal niya. Nabusog ka ba? Tanong sa kanya ni Jackson. Busog na busog. Mabilis niyang sagot. Mukha nga, meron ka pa nga sa labi oh. Kinuha ito ng lalaki sa gilid ng labi niya saka isinubo sa bibig. Ang sarap, ang tamis. Ikaw, tinakpan nito ng kamay ang bibig niya. Sumenyas na tumahimik siya. Parang may tao sa paligid. Tumango siya. Masyadong malakas ang pandaman nito dahil wala naman siyang nararamdaman na kahit ano pero may narinig itong kilos sa paligid nila. Stay here. Titingnan ko lang kung may kakaibang kilos sa paligid natin. Pabulong na sabi nito. No, sasama ako sa'yo. Please love, babalik din ako kaagad. Isang halik ang giginawad nito sa kanya, dahilan upang makalmang kanyang nararamdaman. Sumang-ayon na rin siya. Magaan at maingat itong humakbang. Maya-maya pa ay may biglang kumaluskos malapit sa kanyang kinauupuan. Palapit ng palapit iyon sa kanya kaya tinakpan niyang kanyang bibig upang mapigilan ang ingay na nais ko mawala sa kanyang bibig. Kumilos siya upang bahagyang lumayo sa papalapit ng mga yabag. Naiiyak na siya sa takot at pumikit na lamang upang manalangin na maging ligtas si Jackson. Hindi niya alam ang nangyari sa lalaki at talaga namang hindi mawala ang kaba sa kanyang dibdib. Nang mawala ang mga yabag ay nakahinga na siya ng maluwag. Ang tanging kinatatakutan na lamang niya ay ang kaligtasan ni Jackson. Paano kung nakita ito ng mga taong sumusunod sa kanila? Ano kayang kayang gawin ni Jackson laban sa mga masasamang tao ng lipunan na katulad ng mga Pernicus? Hindi niya kakayanin kung may hindi magandang mangyari sa lalaking pinakamamahal niya.
Kailangan niyang hanapin at tulungan ito. Dahan-dahan siyang tumayo upang sundan ang daang tinahak nito. Doon siya magsisimulang hanapin ang lalaki. Sa pagtayo niya ay may kung ingay na nanggaling sa likuran niya. Nanlaki ang mga mata niya at nang ibubuka na niyang bibig upang sumigaw ng malakas ay mabilis na tinakpan nito iyon. Bigla siyang nahilo. May kung ano siyang nalanghap na hindi niya kayang labanan. Hinahatak siya ng matinding antok. Iyon na yatang antok na wala siyang kakayahan na labanan iyon. Hindi na niya kaya. Nais niya na lamang matulog at sanay sa kanyang pagising ay nasa tabi na niyang muli si Jackson. Jackson, nasan ka na, mahal ko? Matutulog muna siya. Dalangin niyang makitang muli si Jackson sa oras na kaya na niyang gapiin ang labis na nakakapagod na antok na nararamdaman.